Magandang araw po sa inyo pong lahat. Tanong ko po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng eclipse? Nakakita na po ba kayo ng lunar or solar eclipse? Ano ho bang ibig sabihin ng lunar at solar eclipse? Ito po yung nag-a-align po yung buwan, yung earth, and the sun, nag-a-align po sila. Which means hindi natin nakikita yung tatlo. So what is alignment? What is lunar or solar eclipse? What is eclipse? This is the alignment of the solar system, which means yung Earth, the Sun, and the Moon, isa lang ang tingin natin. Kapag tumingin po tayo, yung araw, natatakpan po ng buwan. So that is eclipse. Alam niyo po ba, ang isang natutunan ko patungkol po sa eclipse? Ang eclipse is all about aligning. And the Lord's Prayer about may your kingdom come and may your will be done on earth as it is in heaven, like the prayer of Jesus, this is all about alignment. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag tayo po ay nananalangin ng the Lord's Prayer at sinabi po natin, Lord, may your kingdom come. Ang kaharian mo sa langit naway dumapiting po dito sa lupa. Kung ano po ang nangyayari sa langit, Lord, ang gusto po namin, yun po yung mangyari po dito sa lupa. Pero maganda ho yung sinabi dito ni Jesus tungkol po sa alignment. Sabi niya po dito in verse 10, not my will, but your be done. Anong ibig pong sabihin nito? The kingdom of heaven is, Lord, kung ano po yung nangyayari sa langit, gusto po namin mangyari dito sa lupa. Gusto po namin, Lord, yung nangyayari dyan, nangyayari po dito. Nag-a-align po. Pero ang sinabi po dito ni Jesus, not my will, but yours be done. Like the eclipse, the kingdom of heaven will be here on earth, but it will show us a purpose. At ang purpose po na yon is aligning our will doon po sa will ng Panginoon Diyos. Nag-a-align yung kagustuhan natin sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Ibig pong sabihin, tinuruan po tayo ng Panginoong Diyos that the physical kingdom, but the kingdom of God is not about physical kingdom, but the kingdom of God is in heaven. So kapag po tayo ay nananalangin ng the Lord's Prayer, tandaan po natin that the kingdom of God is not here on earth, but the kingdom of God is in heaven. Pag pinag-uusapan po natin yung kingdom, pag pinag-uusapan natin yung Lord's Prayer and kingdom, lagi ho natin iisipin that the kingdom has a king at meron pong servant. We are the servants of God. I hope nasasamahan niyo po kami sa mga susunod pa pong pag-aaral. Because pag-aaralan ho natin yung mga susunod po na verses in the Lord's Prayer at sana po meron po tayong natututunan. Sa mga susunod po, pag-uusapan lang din po natin, ano ba ang matututunan natin sa the Lord's Prayer? Ano ba yung pwede natin makuha sa the Lord's Prayer? I hope and I pray that ma-align po natin yung kagustuhan ng Diyos sa kagustuhan po natin. O yung kagustuhan po natin ay ma-align po sa kagustuhan ng Diyos. So when we pray the Lord's Prayer, we always ask for your will to be done. Maghari nawa ang iyong kalooban sa langit, sa dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ngunit masunod nawa ang kalooban mo, hindi ang kalooban namin. So samahan niyo po kami sa mga patuloy pong pag-aaral patungkol po sa Lord's Prayer. At I hope that everyone will be enlightened. So, bibigyan ko kayo ng isang example, isang illustration, kung paano ho ba kaganda yung the Lord's Prayer o gaano ho ba ka-good news. Gusto kong imagine niyo po ngayong araw na to na kayo po ay nakatanggap ng isang balikbayan box o ng isang regalo na hindi niyo alam kung ano po yung nasa loob. Ngunit, kung makakatanggap po kayo ng isang balikbayan box o ng isang regalo, hindi niyo alam kung anong nasa loob. Pero once na binuksan niyo po ito, ito pala yung isang bagay na gustong-gusto mo. O ito yung isang bagay na makakatulong sa'yo, makakapagpasaya sa'yo. Ganun po ang kingdom ng heaven. So samahan niyo po kami. Join us in this venture as we explore what is the Lord's Prayer and what is the kingdom of God looks like. God bless you all and have a very blessed day.